Yo! So what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng lanyard or ID lace layout gamit yung Canva. Yan. So kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, nakapag-subscribe sa akin YouTube channel, feel free to click that subscribe button dyan sa baba. At para makapanood pa kayo ng mas maraming video na kagaya nito. So, hindi ko masyadong i-edit tong video na to, direct to the point. And pipilitin ko na maging maikli. And wala masyadong effects. So, diretso na. Yo. So, syempre, number 1, bubuksan natin yung Canva. Yan. Search nyo na lang dyan, Canva. And dapat meron kayong sariling account. Ayan. Dapat nakalagin yung sarili nyo account. And then, i-click nyo lang itong create a design. And then kapag nandito ka na sa panel na to, na create a design, yan. So gagawa naman tayo ng custom size para sa ating lanyard. Yan. So click lang natin tong custom size. Yan. Para sa width, doon kasi sa aking unang YouTube video na paggawa ng lanyard design gamit yung Photoshop, yung ginamit ko na size doon is yung standard size, which is yung 36 or 34 inch. Pero sa video na ito, dahil Canva yung gamit natin and para hindi tayo masyado mahirapan mag-divide or mag-create ng tawag dito ng ruler, ima-minus na natin yung allowance natin dito sa total width natin. So open nyo lang yung calculator para mas detailed. Yan. So, for example, 36 inch yung gagawin natin. Magbabawas lang tayo ng kasi sa kabilang side, minus 1.5 inch. Then yung kabila, 3 inch. So, 1.5 inch lang yung mababawas talaga. So, 36 minus 1.5, kinalculator pa yun. No? Yan, napakahirap. 30.5 inch. So, yan ang ilalagay natin para equal yung both sides, sa left side and sa right side. At ilalagay lang natin dito is 34.5 inch. Yan. Baguhin nyo pala ito. Naka-PX kasi siya. So, dapat naka-inches. Yan. Type ulit natin. 34.5 inch. And then, yung height natin, again, meron tayong 3 sizes na ginagamit. Yung 1 inch, 3/4 inch, and yung 1/2 inch. So, for this video, ang gagamitin natin ay 1 inch. So, pwede nyo yung gawing 3/4 inch, which is 0.75, or kung 1/2, 0.5. Yan. So, 1 inch ang gagamitin natin. Yan. Tapos, create a new design. Create a new design. Yan. Hintayin nyo lang mag-loading. Yan. So, parang nga pala to sa hindi masyadong maalam sa Photoshop or wala kayong software na Photoshop. And since mas accessible yung Canva, bagay na bagay sa inyo itong video na to. So, bago tayo magde-design, syempre, i-set muna natin yung ating guidelines and marker. Yan. So, click nyo lang yung, yung file, settings. Tapos, mag-a-add tayo ng guides natin. Yan. Then, again, click ko lang ulit yung file, settings, tapos, add guides. Yan. Tapos, isi-set naman natin siya sa custom guide. Ang gagawin natin ay 2 columns lang. 0 ang gap. Tapos, ang margin size ay 1.5. Para 1.5 both sides. And then, meron tayong marker sa gitna. And click nyo lang yung add guides. So, meron na tayong guide. Again, dito sa side, yung itong 1.5 inch na allowance na ito, both sides, pwede tayo dyan maglagay ng background ng any design, any theme na gusto nyo ilagay. Pero, wag tayo maglalagay dyan ng anything na detailed or like text or logo. Kasi, ito na yung part ng dugtungan ng ID lace natin. So, para hindi siya tamaan ng button lock natin, or hindi siya tamaan ng side release, avoid na natin maglagay dyan ng design. Pwede dyan background lang, background color or background image ilalagay natin. So, yan. So, dahil meron na tayong canvas, maglalagay muna tayo syempre ng background natin. Ito, bahala kayo kung anong gusto nyo ilagay. Ito, base lang ito sa
Ito ay tutorial lang naman. So, it's up to you kung anong gusto nyo ilagay dyan. Pwede nyo gawing maglagay ng kung ano-anong image dyan. Pero dahil for the sake of this tutorial, gamit lang tayo ng background color. Yan. So, yan. So, for example, maglalagay naman ako ng text. Yan. Click nyo lang text. Add text box. Yan. So, syempre, adjust natin yung font size. Lakayan natin ng konti para nababasa. 25 inch. Nangyayon ko lang, tipidtech.com. Yan. For example, yan yung ano ko. Then, palitan natin yung font style. So, maganda rin ito sa Canva, no? Maraming available na fonts. So, hindi kayo mahihirapan mag-download. Unlike sa Photoshop, na kailangan nyo pang i-download mano-mano sa isa. Then, i-install nyo pa. So, yan. For example, yan. Minano-mano ko na yung sorry, yan. I-move lang natin siya dito konti. Palitan natin ng color. Natin puti. tipidtech.com. Sample lang to guys, again na. Kung gusto niyo gumawa ng sarili niyong design, yan, pwede kayo gumawa ng sarili niyong design. Para may susundan lang kayo, yan. White lang natin siya ng konti. Tipidtech. Copy ko lang. Paste ko lang sa kabila. Make sure nyo lang na pantay. Pantay naman siguro yan. And then, naglalagay ako ng kunyari yung logo ko dito. Para may kapangalan na vlogger tong PC na to. Para masyado yata malaki. Tapos lang natin. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng P. Sorry, sabay-sabay pala siya nag-adjust. Walay na lang natin. Puti. Sulitan natin yung T. Tapos yung P yung medyo malaki. Again guys, sample lang ito ha. Depende yan sa gusto nyong gawin. Depende yan sa gusto nyong layout. Itong ginagawa ko ay sample lang para makita nyo kung paano siya ginagawa. Yan. So for example yan, masaya na ako dyan. Napakasimple lang, di ba? Pwede tayong maglagay ng ano ba? Elements. Yan. Kunyari, technology. Teknolohiya. Siyempre sa free lang tayo, no? Pero kung naka-pro kayo, go ahead. Ito ng background. Tapos natin yung size. Tapos, tignan natin. Adjust. Siyempre para hindi masyadong yan, tinabunan ko na yung sarili kong background color. Ay, sorry. Flip lang natin siya. Flip. Para dugtong pa rin. Tapos, ayan, kung i-align nyo, for example, ito nasa ibabaw siya. Gusto nyo ilagay sa likod. Right-click nyo lang, layer, then send backward. Yan. So, hindi pa nakita yung isa. Send natin to back. Para sagad. Make sure lang natin na pantay itong dalawang. Yan, para magkarugtong. Yan, mukhang tunay. Lagyan natin ng effects. Hindi kayo mamili na sarili ng effects. Lagyan natin ng neon. Neon. Para mas maganda yung isa.
Yan lang para umiilaw. Yan. That's yan. So, kunyari, masaya na ako dyan. Save lang natin yan. Click nyo lang yung share. Ngayon, guys, kapag ka kunyari, mag-download kayo nito, para mas maganda siya sa output na print, and mas detailed siya, pwede siya i-download as PNG, pero mas advisable para sa akin itong PDF print. Kasi para hindi magbago yung quality niya. Yan. Kung naka-pro kayo, pwede nyo kayo mag-CMYK. Pero pwede na itong na RGB. Hindi naman siya ganun ka-importante. Yan. So, dahil meron na tayong main lanyard, yan, meron na tayong main lanyard na gagamitin. Next naman natin ay yung ating side release. So, create ulit tayo ng new design. Click nyo lang ulit yung file. Then, create custom size again. Copy ko lang to ulit. Para mamaya ipipaste ko na lang. Kunyari yan yung logo. Custom design. Tapos yung sa side release naman natin, pwede kayong gumamit ng 5-inch. Yan. And then yung height natin is 1 inch pa rin, syempre. Or pwede rin itong 4.85 inch na lang. Yan na lang yung ginagamit namin ngayon kasi masyadong mahaba yung 5 inch. Create new design lang ulit para sa side release. Yan. Mamaya papakita ko kung ano magiging output niyan. So, teka. Ang problem ko ngayon ay wala ako ng background. Hindi, search na lang natin. Yung pala, dito pala sa recent. Yan. Yung background color tayo. Background design. Tapos, syempre, lalagay lang tayo ng guide. Ewan ko kung maglalak to. Yung pagaya ng sa Photoshop. Yun, naglalak siya. Ito. Yan. Yan yung center natin. And then, i-paste lang natin. Oh, yeah. Yun. Sorry. Dami. Yan. I-paste lang natin. Kunyari, ito yung logo ko. Tapos, i-rotate lang natin siya. Right-click. And then, isa lang yung rotate. See, i-group natin siya guys para hindi siya mahirap. Ito pala yung rotate. Ayan. Kalimutan ko lang. Siyempre, 90 degrees lang. Tapos, adjust natin yun. Yan. Ganyan lang. Sakto lang siya. Huwag nyo siya masyado sasagad sa gitna. Kasi, ito kasing part na to, ito yung tinutupi. Konting allowance lang tayo dyan. Tapos, ito yung part na banda sa likod. Yung paikot. So, mamaya makikita nyo yun. So, yan. So, kunyari tapos na tayo. Okay na ako dyan. Ito-download ko lang siya ulit. Download. Again. PDF for print. Or pwede naman PNG din. Depende sa gusto nyo. Yan. So, meron na tayong design ng ating main lanyard at saka yung ating side release. So, ngayon, pagkasamahin naman natin to para makita naman natin kung anong magiging itsura niya sa actual print. So, create ulit tayo ng design pero this time, standard na A4 size na yung gagamitin natin. A4 size portrait. Yan. And then, syempre, i-import natin dito yung pinag-download natin. Yung. Guys, in-import ko lang yung design na dinownload ko previously. So, click nyo lang itong file, upload files. Yan. Hintayin lang natin ito matapos. Naglo-loading pa siya. Ang galing, di ba? Dito rin siya galing sa kanya, tapos dito rin natin siya in-upload.
Diba? Ah, hindi. Kailangan matapos yung download. Mhm. Nag-error siya. So, ayaw niya mag-upload. Teka lang. Teka. So, for the sake na lang din na itong ating gagawin, i-export na lang natin siya as PNG. Since dahil ano lang naman to. Hindi naman siya for printing. Pero kung yung isasubmit na file na for printing, mas maganda yung PDF file yung isend nyo. And then, saan may open yung previous na file? Projects. So, open ko lang ito isa ulit. Ay. Anong aking ginawa? New tab, syempre. Export lang natin siya as PNG. Para lang sa ating mock-up. Yun. Para hindi tayo mahirapan mag-export. So, bago natin i-adjust kasama yung side release. Yan. Hatiin muna natin to sa dalawa. So, pakrap natin siya. Custom size ba? Wala. Free lang, free. Center lang, syempre. Ayan. Nangyari done. Syempre, import natin siya ulit. Tapos, crop ulit. Sorry, masyado maliit. I-resize lang natin siya na kagaya ng size nito. Teka, saan galing ito? Yan tayong... Yan. Kakrap lang natin siya ulit sa kalahati. Sagad mo lang dito, tapos na ulit. So, dapat parehong-pareho siya. Medyo mahaba yung... Yan. So, meron na tayong left side and right side ng ating mock-up. Lagay natin itong... Yan. So, lagay lang natin itong mock-up. Yan. So, isa-size lang natin siya na pare-pareho para hindi tayo mahirapan mamaya. And then, ito ay ibabaliktad na lang natin siya. Yan. And rotate natin siya ng 90 degrees. Yan. Yan. Masyado yata ito malaki. I-adjust natin ng konti. Sakto lang. Hindi mukhang galit na galit. Kasi kakopy lang natin to. Gawa tayo isang copy. Then gagamitin natin para sa mock-up. Babaliktad ko lang siya. 180 degrees. Kasi ito yung taas eh. Kasi ito yung kabila. So ito yung left side. Yung right side, sorry. Hindi, sorry. Yung left side, ito. And then ito yung right side. Yan. Mukha lang siya baliktad. Pero sa actual kasi baliktad talaga siya. Yan. And then,
Siyempre, i-rotate lang natin to ng at least from 90 degrees, bawasan lang natin siya ng 10. So, magiging 80 na lang. Hindi. Since negative siya, plus 10. Plus negative 10. So, negative 100. Ito yung babawasan natin ng 10. So, yan. Salubong na siya. So, ang ibabaw natin itong left side. Dahil ito yung may mas yung usually na left sa yan. Papantay lang din natin siya. Position, middle, yan. Para pantay na pantay. Yan. Tignan nyo lang din kung nag-meet yung both ends. Pag nyo lang siya palagpasin. Tapos click nyo ulit. Para sure. Naka-middle na siya. Yan. So, naka-letter P na siya. Tapos, ito, copy rin natin. Paste. Yan. Lagay lang natin dyan. Tugtong lang natin. Lagyan natin sa likod. Layer. Send back. Yan, kabak na siya. Yan. So, mukhang tunay na. Ngayon, ang problema na lang natin yung sa batok na part. Yan yung nakalimutan natin. So, mag-i-import ulit ako ng isa pa. Pero, hindi na siya ganon ka... So, yan. Kukuha lang ako ng portion ng batok. Kahit siguro mga 5 inches lang. Crop lang din natin. Yan. Tapos, sorry yan. Center lang natin ulit. Sabay center. Ayan, naka-center. So, okay na yan. And syempre, i-resize natin siya kagaya ng size ng ating ginagamit. Ay, sorry. Balik sa 1 inch. Yan, same ba? Same na yan. Ayaw lang magpantay. Itong ko lang siya dyan. Copy lang din natin. Kailan parang sobrang ikli. Bitin yata. Hindi. Buwasan naman natin siya. Manual adjustment yun na lang, guys. Yan. Kailangan yung dulo nito. Yan, yung uso niyan. Saka to. Yan. Pantay. Kasi tatago natin ito mamaya itong sobrang part na yan. So yan, meron na tayong front tsaka sa back. Copy ko lang din to ulit. Sorry. Dapat kasi black to eh. Lalagay ako dito ng black. Para sa tinatawag nilang nape. 1 inch lang din ulit. Ayan. Baan nyo na lang konti. Tago naman yan. Yan. Tapos, itatago natin tong portion na to. So, yung makikita lang ay yung gagawin natin, daya. Nalalagay lang tayo nitong box. Yan. Hindi. Sorry. White dapat yung kulay niya. Color white. Yan. Para pag ipinatong ko dyan. Tapos, i-rotate lang natin siya. Guys, medyo mahaba yung process na ito, no? Kasi, unlike kasi sa Photoshop, pwede mo itong gawin ng mabilisan lang. Hindi mo ito ginagawa. So, ipapantay lang natin yung angle, yung connecting part na to, tsaka yun. Yan yung pagbabasihan natin. So, mga 45 siguro yan. Yung. Tapos, ikakopy lang natin yan ulit. I-flip na lang natin. Paano yung flip? Nawala yung flip. Flip. Rotate. Nawala. So, 40 degrees. E di, ba yan, nagmamat pa tayo.
Yan. Madali naman eh. Mukhang weird lang yung itsura niya. Send lang natin to sa back. Send to back. Tatanggalin na natin to. Yan. Mukha ng lanyard. Yan. So, syempre, para makita yung side release part natin, maglagay na lang tayo ulit na. Hindi na ako naglalagay nung side release. Pwede naman kung gusto nyo. Pero kung prefer nyo yung mabilis, mas madali. Pwede naman kahit square lang. Maintindihan naman nila yun. Or kung hindi man nila magets kung ano yun, explain nyo na lang. Sasaktuhin lang natin yung size. Yan. Medyo makakatotohanan. Tapos, i-adjust lang natin to syempre yung part na to. Yan. Hindi siya masyado mataas. Yun nasa bandang gitna pa rin. Tapos, maglalagay tayo ng GU. Ito pwede nyo to gawing pwede nyo na ito i-search. Ewan ko kung meron dito sa Canva. Kung wala sa Google na lang, marami naman lalabas dyan. Ito, pwede na to. Copy nyo lang. Yan, paste nyo lang. Tapos i-rotate. Kung naka-pro kayo, hindi kayo mahihirapan dito kasi pwede nyo namang i-delete na lang yung background din ito. Pero dahil nasa likod din naman siya, send back ko na lang. And then, itong part na to, babawasan natin siya. Maglalagay ulit tayo ng panibagong box. Pero puti na yung kulay niya. Kinopy-paste ko lang pala ito. Tapos gagawin natin puti. Yan. Ito sa banda na to. Yan, para medyo makantunay naman. Front na lang natin to. Front lang. Tapos pwede naman i-crop eh. Crop lang natin sa part na may laki pala. Sakto nyo lang. Yan. Yung mukhang tunay. Yan. Pwede nyo naman to i-crop na lang pala. Nahirapan pa yung buhay. Yan. Mas mabilis. Sorry. Pwede na natin ito tanggalin. Pwede natin siya may tago sa likod. Habaan ko lang ito ng konti. Yan. Tapos, syempre, dapat hindi mawawala yung button lock natin. Baka magulat sila, oh, bakit may bilog dito? Wala naman to sa picture. Shapes. Circle. May pinindot ko. Elements. Yan. Circle. Sabi na sinurge pa yung circle. Then yung kulay nito gawin lang natin medyo lighter na gray. Para makunyari kulay bakal. Yan. Nalagay nyo lang siya sa part na to. And then, copy lang din natin ulit sa taas. Alright. So, pwede na natin yan i-resize lahat. Yan. Sorry. Nagalaw pala to. Tapos ito, pwede naman natin silang pantayin na lang. Sorry. Position, bottom, A70. Yan. Tapos i-adjust na lang natin siya ng konti. Tapos para mas detailed, yan. Pwede natin lagyan dito ng label. Siyempre, importante yung label para alam nila kung para saan yan. Ito, side release.
Kahit simpleng font style lang. League of Spartan. Ba't pala puti? Gawin natin black. Kita nyo na lang ng konti. O kaya kung gusto nyo ng medyo cool, yan nyo. Yan, adjust nyo ng konti. 90 degrees. Yan, hit nyo dyan. Kaya lang syempre, adjust nyo rin to. Luwagan na lang natin dito. Para may space din para sa'yo. Yan, tapos position ulit. Yan. Copy paste muna natin. Type na lang. Tapos itong part pala na to, ibabaliktad natin to. Flip. Yan. Medyo hindi pala pantay, no? Pero okay na. Tapos ito, back part. Yan, back part. Tapos, right side. Okay, malilito guys dito sa right side and left side. Left side. Yan. Meron na tayong layout. Meron na tayong mock-up. And then, syempre, sa actual print, ito lagi ko itong dinadagdag sa mock-up na ginagawa ko. Sa actual print kasi medyo darker talaga siya sa actual na output. And hindi mo masisisi minsan yung client, bakit dumilim na to? Bakit mas dark na? Or baka magulat kayo, bakit dark na yung print ng gawa ko? Doon sa screen, linaw-linaw. Siyempre guys, yung lanyard natin or idealize natin, wala naman yung backlight. No? Unlike sa monitor natin na may backlight, kaya it will appear na mas maliwanag. Pero sa actual print or yung material na hawak natin, since wala siyang backlight, no? So medyo magiging darker talaga yung kulay niya sa actual na output. So para hindi magulat or hindi naman hindi magulat yung client niyo kung bakit dark. Lagyan niyo na lang ng ng note dito. Note. Yan. Color brightness will appear darker on the actual print. Ito natin ng konti. Ito ng font. Hindi ko Spartan. Discarded nyo guys kung anong gagamitin nyo. Pero, yan. Siguro para mas kita siya. Ito nyo na lang ilagay. Ito nyo na lang ng para na sabi, di ka napansin yan saan nakalagay? Yan, kitang-kita na nila yan, di ba? Posible pang di nila makita yan. Andiyan na yan sa gitna. Yan. So, meron ka ng note, meron ka ng description, side release, back part, right side, left side. Guys, huwag kayong malilito sa right side, left side. Dito sa sa position natin. Again, yan, dito sa ating main layout, itong part na to is yung left side. Itong part nandito yung binibilugan ko ng cursor. Tapos dito sa right side, ito yung pinaka-right side natin. Yan. Igaya nyo doon sa inyong mock-up na ginawa. Yan. Kung paano yung left side dito, dapat yun din sa left side. Ngayon, dahil itong lace ay nakaharap sa atin, no, it will appear na nasa right side siya dahil nakaharap nga sa atin. Pero sa actual, nakaharap yan doon sa viewer. Kaya, itong part na to is left side talaga ito sa actual na print. So, okay, malilito dyan. Medyo nakakalito lang siya pag sinasabi, pero hindi, okay, malilito. O kaya, lagyan nyo na lang ang note para mas malinaw. Yan, left side. Para sure. Kasi mahirap na. May sisihin tayo. Pinaulit sa akin yung pinagawa kasi baliktad daw. At diba, sayang na naman yung materials. Sayang yung effort. Yan. Yan. Lagyan nyo na lang ng details as much as you want para mas maintindihan ng client nyo or kung kanino nyo man ipipresent ito.
yung magiging output ng iDelays and lanyard nyo. So, yun lang. Ganun lang ulit. Export nyo lang, download as PDF or PNG dahil sasubmit nyo lang naman ito. Pero kapag yung for actual print, export nyo siya as PDF para mas ma-preserve nyo yung quality ng design natin or ng lanyard natin para hindi siya lalabo. Kasi yung magpiprint niyan, ila-transfer niya din yan sa Photoshop. So, pag transfer sa Photoshop, kung naka-PNG siya minsan, nagkakaroon ng compression, nababawasan yung quality, or minsan mas nagiging malabo yung design. So, ewan ko kung makikita ba dito sa ano. For example, ito, PNG siya. Yan. Ewan ko kung pareho yung makikita nyo. Huwag na lang, bahala kayo basta. Yan. Basta i-PDF file nyo na lang para mas safe. So, okay na yan. So, again guys, salamat, no? And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, make sure to click that subscribe button and notification bell. And feel free to share this video sa mga kilala nyo na naghahanap or nagtatanong. And kung interested din kayo magpa-print ng inyong customized iDelays, kung meron na kayong layout, you can send us a message via Facebook, sa aming Facebook page na VI2 Prints. Pwede nyo i-search sa Facebook, VI2 Space Prints. Yan. So, napakadali naman. I-type yan sa Facebook. And feel free na mag-message kayo o kung galing kayo dito sa aming YouTube channel, pwede nyo sabihin sa amin na napanood ko yung video nyo and gusto namin magpagawa ng iDelay sa inyo, mag-print sa inyo ng iDelays. And we are happy to assist you at pwede namin kayo bigyan ng discount, lalo na kung bulk yung inyong orderin sa amin. And again, maraming salamat. I hope meron po kayo natutunan sa aking video today. And see you on my next video. Mabuhay!